Magandang araw mga banateros. Robin Padilla, tinadtad ng mga pinklawan, winalangya ng mga pinklawan at binastos ng mga pinklawan at pulahan. Ako? Nagkamali ba talaga si Robin Padilla sa kanyang pagbitaw na ang prosekusyon ay dapat ay patas? Nako? Iba't ibang paliwanag ang naririnig natin, pero isang bagay ang sigurado tayo. Pinagtutulungan na naman ang ating idol na si Senator Robin Padilla. Siya na naman ang laman ng mga komento sa social media ng mga pinklawan, mga pingtae, mga dilawan tae at ng mga tansong loyalista. Alam niyo kung bakit? Kasi itong mga hindot na ito, alam nilang si Matibag ay natibag. Alam nilang si Matibag ay nagmukhang bobo at tanga doon sa impeachment trial. Kaya na lang, ang kanilang pinupuntirya ngayon ay si Senator Robin Padilla. Kasi nga naman, kung ikaw nga naman ay gayaan na medyo sumasablay-sablay na, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. 'Di ba? Ganyan po ang nangyari ngayon dito kay Robin Padilla. Siya na ang pinagtitripan ngayon. Alam mo naman 'tong mga dilawang tae. At saka yung mga pinklawan tae. Yan po yung mga high majestic na mga tao na kataas-taasan at perpektong mga nilalang sa Pilipinas. Pero ang tanong talaga dyan, mga kababayan, mali ba yung sinabi ni Robin Padilla? Yan ang ating pag-uusapan. Sino ba ang mali? Yung mga hindi makaintindi? O yung mas naiintindihan ang batas? Ngunit dahil nanggaling lamang ito sa isang action star o sa isang alam naman natin, medyo pag nagsalita si Robin Padilla, marami nagsasabi parang lasing. At marami din nagsasabi na siya daw ay parang kanto boy. Kaya naman din nagagalit itong mga hindot ng mga pinklawan at dilawan na ito. Kaya dahil sila ay nagiinit ang ulo kasi hindi sila sanay makarinig ng gayaan. Ang gusto nila yung parang asiniyan na siya kalasial yan yung siya nga ganon 6-7 mga gayang-gayan, di ba? Kasi sila ganyan So, pag nakarinig sila ng isang medyo parang barumbado magsalita, ang akala kagad nila, bobo, ganun. Pero hindi nila alam, ang tunay na bobo ngayon ay yung mga nagkokomento tungkol doon sa issue ni Robin Padilla. At ipapaliwanag ko sa inyo yan. Bakit? Patutunayan natin. Dito lang kay Banatbay. Lagi yan, ididebunk natin ang mga katarantaduhan ng mga pinklawan, dilawan at ng mga loyalistang tanso. Mainit ang ulo niya mga hindot na yan kasi lagi nating binabarayin sa channel natin at saka sa ating Facebook page. Nakita niyo yung huling post ko, yung tungkol doon sa mga politikong dumalaw doon sa isang vlogger pero hindi man lang dumalaw doon sa mga rider. At the same time, galit na galit sila kay VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte daw kesyo bastos ang bunganga, nagbanta daw sa presidente. Pero tuwan-tuwa naman sila dito sa vlogger, nagrabe magbantayan at sinasabi pa nga niya minsan sa karton, ganyan-ganyan, kung ano-ano sinasabi. Ang dahilan daw nila, si VP Sara Duterte ay isang public official at itong isang top vlogger. Kaya may pananagutan daw si VP Sara Duterte. Ganyang katanga ang mga dinglawan, pinklawan at higit sa lahat ang mga loyalistang tanso. Alam niyo kung bakit? Ang batas hindi tinitignan whether you are a public official or you are an ordinary person. If you are saying this kind of law, the grave threat law, is applicable to VP Sara Duterte, hindi ibig sabihin, hindi available ito sa mga ordinaryong Pilipino. Tanga kayo? Crime is crime whether committed by a person in authority
or as an ordinary person. Hindi pwedeng, hindi si VP Sara Duterte dapat managot, pero ito isa hindi. Hindi pwedeng gayon. Ang batas ay sabi nga bulag. Hoy, naku Banat Bay, delicates ka dyan. Baka sabihin na naman nila, ang bobo ni Banat Bay, bulag daw ang batas. Ipapaliwanag ko muna, mga tanga. Makinig kayo. 'Di ba kung makikita mo yung simbolo nung hustisya ay yung babaeng nakagayaan? Ha? Bakit nakagayaan? Nakapikit. Kasi hindi niya tinitingnan kung anong estado mo sa buhay, hindi niya tinitingnan kung sino ka, hindi niya tinitingnan kung ano ka. Ang ginagawa niya ay tinitimbang niya ang ebidensya. Ibig sabihin ng mga kababayan, ang ustisya ay hindi tumitingin kung sino ka. Ang batas ay hindi tumitingin kung sino ka. Ang batas ay para sa lahat. So, ang aking sinasabi doon sa video na yun, ha? May panoorin nyo sa Facebook ko, Banat Bay. Pangatlong Facebook ko na yan. Lahat ng mga nagdaan, natanggal. Tuwing dumarating ako sa 1 milyon, kaya ayoko nang dumating sa 1 milyon yan eh. Hindi, huwag naman. Mag-subscribe kayo. Follow kayo, follow, ha? Pag dumarating sa 1 milyon, laging chinuchugi. Alam ko na kung bakit. Alam niyo kung bakit? Hindi ko na sasabihin sa inyo. Meron akong nalaman. Eto makinig kayo. Sabihin ko ba ito? Baka mapahamak yung nagsabi sa akin. Okay, sige na, sabihin ko na. Ang pinuno ng humahawak sa Facebook sa Pilipinas, okay? Yung humahawak dito ay asawa ng isang artista na siya ngayon ang parabagang pwede mag-lift ng mga reported. Pero nung aking tiningnan ng kanyang background, siya ay isang second nominee ng isang party list na sagad sa buto ang pagiging pinklawan. At may halong kaliwa. Kaya talagang kontrolado nila ang Facebook. Wala tayong magawa dyan. Wala na tayong magawa. Walang kalayaan dyan, ha? Kaya nga mga kababayan, eto, makinig kayo, ha? Makinig kayo na mabuti. Dito, sinasabi ko na sa inyo, yung pagiging hipokrito ng mga politiko. Hindi ko naman sinabing kasuhan yung vlogger. That's not what I mean, ha? Kasi wala na nga yung vlogger, eh. So, ang aking lamang sinasabi ay kung nagagalit yung mga politiko kay VP Sara Duterte dahil di umano doon sa kanilang paratang na grave threat, bakit todo kayo suporta dito sa isang tao na ang bunganga talaga nga namang hindi maganda at galit na galit at may mga ganung pangklaseng pahayag nung pa siya'y nabubuhay. Garapon, ano ba yung sinasabi na, ano ba yung tawag dito, yung karton, something like that. So ano ibig ko sabihin? Yun yung double standard. Ako, wala akong problema dun sa... may problema ako dun sa style ng vlogger. Pero wala akong problema dun sa kanyang opinion. Opinion niya yun eh. Gagalangin ko yun kahit hindi siya kagalang-galang. Kahit barubal siya. Opinion mo yan. Sa'yo yan. Problema mo yan. Diba? Ikaw yan eh. Kung magmukha kang tanga sa opinion mo, problema mo yan. Pero hindi kita tatanggalan ng karapatan na sabihin ang iyong opinion. Sa iyo yan eh. Opinion mo yan. Problema mo yan. Panagutan mo yung opinion mo. Pero, ang akin, yung mga politiko na sumusuporta sa maling opinion, sa hindi maayos na opinion, pero galit sila kay VP Sara Duterte dahil lamang sa kanyang binanggit din. Na same lang naman. Ito nga, mas malala pa minsan yung kanyang bitaw eh. Kaysa kay VP Sara. Kasi kay VP Sara, pag ako pinatay, abay, gaganti ko. Papapatay ko din kayo. Sa kanya is, hindi pagbabantayon. Huwag niyo akong patayin. Yari kayo. Warning yun. Di ba? Dito hindi. Diretsohan. Tapos biglang susuporta ng mga politiko. Anong kabalastugan yan? Di ba? Anong katarantaduhan yan? Anong kahipokrituhan yan? Isa pa nga dyan eh. Nadalaw ninyo yung vlogger na bastos. Pero hindi nyo man lang nadalaw yung mga napatay na rider.
Yung meron pa nga na nga humirit doon sa aking comment, pati nga daw yung mga napatay na basketballista, hindi daw nila dinalaw. Eh buti pa si Robin Padilla, agad-agad dumadalaw doon. Alam nyo, kaya hindi nyo maalis, ha? Na talagang si Senator Robin Padilla ay #1 na senador doon sa huling survey. Pansinin ninyo lumabas muna yung survey. Tapos, biglang umatake ng todo-todo lahat ng trolls, lahat ng dilawan, pinklawan, tae at loyalistang tanso. Umatake bigla after lumabas na #1 si Robin Padilla. Alam niyo kung bakit? Hindi nila matanggap na ang puso't damdamin ng mga Pilipino ay na kay Robin Padilla. Alam mo, hindi lahat ng... Ito just to be honest with you, not everything that Senator Robin Padilla says, I believe. Okay? Alam niyo yan, #1 yan. Ako, I disagree totally with yung kanyang panukala na yung maging vegetarian. Hindi naman yun ang panukala niya. Na yung, alam niyo na, hindi ko pwede masabi dito, baka maano tayo dito Yung, alam mo na, yung grass. Yung damo. Ay, although sa kanya, medical ang gusto niya. Okay? Hindi naman niya sinasabi gawing legal ang lahat. Ang sinasabi niya yung medical. Ako, hindi pa rin ako agree doon, kahit medical. Okay? Kasi ngayon nga, naaabuso kahit hindi pa medical. Pag pinayagan mo pa yan, abay lahat na magiging medical. Kaliwat kanan na medical dyan. Alam mo, may mga bagay kasi na maaring scientifically maganda, pero minsan hindi karapat-dapat o naaayon doon sa pagkakataon at sa lugar. Bakit? Kasi nga hindi nga natin ma-regulate na maayos yung iba. Ito pa kaya. Mas malala ito. Yun ang pananaw ko. I disagree with Senator Robin with that. Pero pagdating sa logic, si Senator Robin, sayad yung kanyang logic. Bakit sayad? Ibig ko sabihin, yung isang logic ng ordinaryong mamamayan ay naaangat niya ang antas para mas maunawaan ng tao. Ang ganda ng bitaw niya dito, yung ang prosecution ay hindi dapat one-sided. At marami nag-react doon. Kasi nga naman, kung titignan mo siya as is, oo nga isipin mo bakit one-sided? Sila nga yung umuusig, so dapat one-sided lang talaga sila. Hindi mo pwedeng sabihin na dapat hindi kayo one-sided dapat. Isipin mo parang tama yung mga argumento ng mga Duterte haters. Bakit? Kasi di ba, defense ang sasaside ni BP Sara Duterte, ang prosecution ang lumalaban kay BP Sara Duterte. So talagang meron silang biases o meron silang kinikilingan. If you will only think yung mababaw na dahilan, mukhang tama itong mga Duterte haters. 'Di ba? Kahit ako nung una, nung una nagulat ako nung sinabi niya yun, pero inunawa ko talaga sabi ko, tignan ko nga kung tama ba yung sinasabi ni Paring Binoy. Alam mo, ipapaliwanag ko sa inyo, tama pala talaga yung sinasabi ni Paring Binoy. At maraming nagkomento tungkol dyan na mga tunay na abogaldong hindi namumulitika. Okay? Eto, ipapaliwanag ko sa inyo. Napakaganda ng paliwanag ng isa sa iniidolo nating masyadong kalmadong abogado. Ito yung mga gusto ko yung kalmado lang Ayoko ng mga nanginginig-ginig. Kaya tuloy na ganon. Kilala niyo yun? Parang parang bangag din. Kaya pala siya, ganyan, bangag din. Ito, kalmado lang to. Okay? Panoorin natin napakaganda ng paliwanag ni attorney. Okay, so day 9 na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte today po, July 22, 2026. So, continuation lang naman po pag-present kay NBI Director Melvin Matibag today. At hindi na po nagkaroon ng redirect or recross examination. Pero yung pinaka-interesting pong development, kung ako po ang tatanungin nyo, sa hearing today or sa trial today, ay itong statement ni Senator Judge Robin Padilla na sana hindi one-sided ang ating prosecution. So, kung titingnan lang po natin siya at face value, talagang mukhang
mukhang mapapaan tayo, yung ano kaya ang ibig sabihin nito ni Senator Judge? Kasi sa tingin ko po, reasonable naman na yung maging presumption ng ordinary member ng taong bayan ay dapat lang maging one-sided or biased yung prosecution kasi yung trabaho niya ay prosecutor, therefore to prosecute. Pero para po mas maintindihan nyo talaga kung ano ba yung duty naming lawyers when it comes to prosecution of cases, i-discuss ko po for today yung Code of Professional Responsibility and Accountability po namin. Kasi meron pong mga misconceptions and presumptions when we talk about prosecution at defense. Hindi po yan kasi simple na pag prosecution, you will just prosecute at pag defense, you will just defend your client. That's not the main purpose. So, explain ko po talaga sa inyo kung ano yung trabaho po namin, yung obligation, duty po namin sa kapwa namin Pilipino, sa taong bayan, and of course to our constitution, to the laws, and to the rule of law in relation to our function kung magpo-prosecute man kami or magde-defend ng kliyente sa isang kaso. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga kasimor, at yan po ang video natin for today. Okay, so konting facts lang po muna tayo para maintindihan niyo po talaga yung full context. So today nga po is the continuation lang yung pag-present kay NBA Director Melvin Matibag. Tapos yung isa po kasing questionable na nangyari sa pag-present sa kanya is yung tungkol sa testimony ni Las Cañas. So, ang nakita kasi ng defense doon, unsigned yon yung pleading na yon. Tapos doon nga lumabas yung sinabi ni lead prosecutor Luistro na sa ICC daw hindi naman kailangan signed kasi yung mga statements. And then yung napasabi po si Presiding Officer Escudero na we are not the ICC. So yun yung isang questionable kaya dun kasi nagmula itong line of questioning ni Senator Padilla ko. Ang ganda nun, ano? Kasi pinipilit nila na dapat daw ay sa ICC daw ay kailangan ay hindi naman necessarily signed. Sabi naman ni Escudero. Hindi po kami ICC. Huwag kayong tatanga-tanga. Ay, hindi, walang ganun. Basta sinabi lang niya, hindi po kami ICC. Ito po ay Senate Impeachment Court. Dito makikita talaga na medyo mahina din utak nito mga prosecution, no? Mahina din talaga utak nila. Pilit ba nila yung unsigned document na ipipresent mo doon sa impeachment court? O kahit nga gawin mo yan sa regular court, hindi nga pwede yan, Sasabihin mo, hindi kasi sa ibang bansa pwede. Gago ka. Tanga ka. Kaya good job dito. Alam mo ako ngayon ko lang na re-realize din, no? Mabuti talaga itong nangyari na si Escudero yung ano. Alam mo, hindi perpekto yung kanyang pag-handle. As a matter of fact, maraming po nandiyan si Panelo. Pero hindi man perpekto. Pero makikita mo talaga na hindi ho siya kumikiling. Patas po siya. At malakas na loob din niyang binabara pag ikaw talaga ay mali. Di ba? Talagang pinupunan niya not in a ano ba yun? Nakalimutan ko na condescending. Hindi yung pabalang, hindi yung pang-away pag siya nagsabi ng something, di ba? Hindi. Talagang ano siya, patas at magalang. Kaya napakaganda at napaka-perpekto na ito si Escudero nga naman ay talagang para diyan sa pagiging Senate presiding officer. Sana nga siya na nga rin Senate President. Umalis na to si Gatchalian, wala naman silbi itong flower base na to. Kung tatanungin ninyo, based lang sa observation ko dun sa flow ng question and answer portions niya and eventual na gusto niyang puntahan talaga kasi tinetest niya yung credibility dito ni NBI Director Matibag as a witness. Pero hindi lang na fully na pukpok po talaga ni Senator Judge Robin Padilla kasi medyo nagka-slight commotion po dito sa Senate trial na to or sa plenary po during that part of the trial kasi yun yung yung may mga tumatawa, may mga remarks nung sinabi niya ni Senator Padilla yung dapat hindi maging one-sided. Tapos sinasabi nga doon ni Senator Robin, hindi pwede yung ganyan na nagsaside remark, nagsaside comment, so on and so forth. So yan po yung understanding ko and I believe is the pinaka-context kaya bakit umabot sa ganung line of question si Senator Padilla na hindi dapat maging one-sided yung prosecution. Okay, so ngayon po with that said, ipapakita ko muna sa inyo yung Code of Professional Responsibility and Accountability namin. So ito po yung batas na nag-govern sa aming mga lawyers kung paano po namin i-handle at i-carry yung sarili namin sa public at kung ginagawa po namin yung function namin as a lawyer.
Okay, so kung makikita po nyo dito, AM-number 22-09-01-SC, Code of Professional Responsibility and Accountability. At ito pong sipira na to, Code of Professional Responsibility, bago na po kasi ito siya noong 2023. Ito siya nag-take Take note ha. Kasi po ang mga batas at desisyon ng korte minsan nagbabago, nag-update. Kahit nga po yung dati, 'di ba, yung ang criteria lamang para isampa ng piskal sa husgado ay probability kalimutan ko na naman yung term, probable cause. Pero ngayon, probability of conviction na. Magkaiba na. Ina-update yan. Even doon sa libel, kung dati may kulong, pero nagkomento na rin ng Supreme Court na wala nang, parang dinidecriminalize na rin yan. Ngayon, although nasa batas pa rin na criminal yung pagsampa, pero dinidecriminalize na yung parusa. Something like that. Ipapaliwanag yan ng mga abogado sa iyo pag ikaw ay may libel case. Kasi nga, ulitin ko, ang batas, minsan nag-a-update yan. Ang korte nag-a-update sila ng mga panuntunan. Dito, in-update na nila na mukhang yung mga tanga hindi nagbasa. Hindi kasi marami ho talaga dyan mga tanga na mga komento lang ng komento, hindi naman nagbasa. Tuloy. Okay? Wait lang, tuloy. Diyan tayo sa tabi. Tumabi ka dyan, Banatbay. Para mas malaki natin makita. Tuloy. into effect. So baka lang merong mga old lawyers dyan na hindi aware, pero bago na po yung sipira natin, 2023 na. Okay, so yung una po na magandang maintindihan nyo talaga dito is yung duty po namin as lawyers. So ito po, Canon 3, fidelity, yung gusto kong ipakita po muna. So fidelity pertains to a lawyer's duty to uphold the Constitution and the laws of the land, to assist in the administration of justice as an officer of the court, and to advance or defend a client's cause with full devotion, genuine interest, and zeal in the pursuit of truth and justice. So self-explanatory naman, di ba? While we perform our duties as a lawyer, as officer of the court, we must uphold the Constitution and the laws of the land. And then ito pong section 2, gusto ko lang din ipakita sa inyo. The responsible and accountable lawyer. A lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, promote respect for laws and legal processes, safeguard human rights, and at all times advance the honor and integrity of the legal profession. As an officer of the court, a lawyer shall uphold the rule of law and conscientiously assist in the speedy and efficient administration of justice. As an advocate, a lawyer shall represent the client with fidelity and zeal within the bounds of law and the sipira. So again, very self-explanatory. Dapat po yung pinaka-basic lang talaga or yung pinaka-point nito ay sundin namin yung rule of law when we are performing our functions. And when we say rule of law, included po dyan yung Code of Professional Responsibility and Accountability namin. Okay, so ngayon baka nagtataka kayo, wala namang kinalaman yung prosecution dyan, attorney. This is very general, general guidelines Relax! provided. So wag po kayong mag-alala, doon tayo pupunta naman next sa duty pag nagpo-prosecute na po talaga kami ng kaso. Remember kasi, don't ever forget, even if you are in a prosecution side or you are in a defense side, kahit saang side ka, ikaw ay officer of the court. As a matter of fact, inuusig ka na ng pamahalaan. Isipin mo to di ba meron tayong tinatawag na people of the Philippines versus Banatbay, halimbawa, ganun. Ibig sabihin, yung buong Pilipinas, yung gobyerno, inuusig ka. Pero, sasabihan ka pa rin na you have the right to remain silent, blah, 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 blah. And you have the right to parang ay lawyer. If you cannot get a lawyer, the government will provide for you. Bakit may ganun? Akala ko ba inuusig ka na ng gobyerno tapos ang gobyerno pa magbibigay ng lawyer? If you're gonna think about it, isipin nyo na mabuti tanginan to, pinatay na nga niya yung tao. Tapos sasabihan mo pa yung killer, you have the right to get a lawyer and if you cannot provide, we will provide for you. Mamamatay tao yan, ba't ka nagpo-provide ng lawyer dyan? Pahala siya sa lawyer niya, di ba? Bakit ganun ang gobyerno? Bakit ganun ang batas? At kailangan mo sabihin yan. Again, it is because bilang tao, whether you are a criminal or not yet proven criminal,
or even caught doing that crime, bibigyan ka pa rin ng abogado dahil karapatan mo yan at responsibilidad ng gobyerno na protektahan ka dyan sa karapatan mo. At hindi porket binigyan ka namin ng abogado, kami uusig sa'yo, binigyan kami ng abogado, kailangan yung abogado mo sa amin napapabor. Kasi galing naman sa amin yan eh. Hindi. Kailangan maging pa rin siya, profesional at ipagtatanggol itong nahuling kriminal. Kasi nga po, again, professionalism napaka-importante sa lahat ng mga abogado. Kung minsan kasi hindi nyo nakikita ang profesional yung mga abogado, lalo na yung mga nadisbar at saka yung mga bayot na kung umarte-arte sa telebisyon ay parang hindi abogado, hindi yun po ang nagsisimbolo ng abogado. Ang tunay na abogado, very professional. Ang tunay na abogado, hindi yan bias. Kahit ba, kunwari kumuha ka ng abogado. Kahit ba alam niya na tunay kang ikaw yung may sala, kailangan ka pa rin niyang depensahan. Kasi nga, hindi niya kailangan ilagay yung judgment niya doon. Hindi siya pwedeng maging one-sided. Dito lang ako, ito lang opinion ko. Hindi, you are the officer of the court. Pag inutusan ka ng korte, defend that person, wala kang choice but to defend that person. Ganon dapat ka profesional ang isang abogado. Tuloy natin. Okay, so for that po, pupunta naman tayo sa Canon 2. So basahin lang po natin yung preliminary definition of propriety. A lawyer shall at all times act with propriety and maintain the appearance of propriety in personal and professional dealings, observe honesty, respect, and courtesy, and uphold the dignity of the legal profession, consistent with the highest standards of ethical behavior. So kung makita po nyo, di ba, nakalagay, dapat mag-maintain talaga kami ng appearance of propriety even in our personal and professional dealings. Kaya kahit nga po ako, pag ginagawa ko itong mga videos na to ay nakabarong ako, di ba? Kasi I present or I portray myself as a lawyer when I make these videos. Kaya rin ako hanga dito sa tao na to kasi may ibang abogado, tangina rockstar ang datingan. Hindi niya maintindihan na, hindi ka rockstar. Hindi kahit kapanalig ko, babanatan ko, wala akong pakialam. I mean, kung ikaw ay abogado at nagsasabi ka ng advice mo, meron kasi ganyan eh, yung yabang niya, nung hinamon ko ng debate, hindi ako pumapatol sa hindi abogado. Gunggong, pumatol ka, tanga ka, takot ka lang sa akin. Hindi, totoo, pumatol siya eh. Pumatol siya nun eh. Meron siyang, hindi narinig ko nga sa social media eh. Tapos pag magdamit yun, parang hindi naligo. Diba? I mean, yan eh. Kaya nga, ako lagi kong sinasabi ito sa mga banateros, although may mga napapagalitan din ako, na pagka nag-present kayo ng vlog ninyo, ayusin nyo naman itsura ninyo. Diba? Kasi you are representing the Duterte. Hindi ko naman sinasabing inutusan kami ng mga Duterte, pero if you are supporting the Duterte and gusto mo maging professional ang datingan mo, wag ka naman maging barubal sa pagbablog mo na Okay lang yung mga salita mo, ganyan ka talaga eh, pero ayusin mo pa rin as much as possible. Paano pa kaya kung abogado ka? Ayan na sinasabi niya. Kaya dito kay Attorney Neil Abayo na to, ako, para sa akin, natutuwa ako sa kanya. Kung makita po ninyo, ang nakalagay dyan, The Attorney Neil Abayon Show, Legal Videos and Current Events, Lawyer Explains, nakalagay po yan sa thumbnail ko. Kaya naka-blue barong po tayo palagi. And that is simply because po of my own little way para ma-uphold yung dignity of the legal profession consistent with the highest standards of ethical behavior. Kasi pag nasa court nga kami, hindi naman kami pwede hindi nakabarong, di ba? It's either nakasuit or nakabarong. And since nag-lawyer po ako sa videos, kaya naka-blue barong po ako palagi. Okay, so anyway po, humaba yung introduction natin. Ngayon punta lang po tayo sa Section 31 dito. So ito na po, Section 31, Prosecution of Criminal Cases. The primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see that justice is done. Okay? Grabe yun Ulitin ko Ang ganda nun. Apakalinaw nun. Ang trabaho ng prosecution ay hindi to convict, but justice is done. Ano ibig sabihin nun? Andali, ang gulo niya ang banat bay. Ano ba talaga? Di ba kaya nga sila nandyan para i-convict yung mga akusado? Oo. Tama naman din yun. Pero hindi lang yun ang primary. Kailangan yung tunay na hustisya.
Kung mang-aakusa ka ng mali, hindi mo yan trabaho. Ang pag-aakusa mo dapat ay naaayon sa hustisya. Kasi tunay na may hustisya. Ibig sabihin, talagang alam mo, tama yung iyong inaakusa. Hindi dahil namumulitika ka. Understand? Hindi dahil ikaw ay kulay ganito. The reason why iko-convict mo siya kasi talagang mali yung ginawa niya. Kaya nga dito, apakalinaw eh. The job of the prosecution is not to convict but to serve justice. Suppressing facts, concealing of, tampering with, or destroying evidence, coaching a witness, or offering false testimony is cause for disciplinary action. The obligations of a public prosecutor shall also be imposed upon lawyers in the private practice who are authorized to prosecute under the direct supervision and control of the public prosecutor. So ang una pong maganda nyong matake note talaga dito is this part here. The duty of a public prosecutor is not to convict. Hindi po namin trabaho talaga na magpakulong lang. Okay? Kundi ang trabaho po talaga namin pag kami ay nasa prosecutor role namin is to see that justice is done. So when you say to see that justice is done, ay para yan mapalabas yung katotohanan based on the facts and all the evidence. Tapos yung may trabaho po niyan to determine whether or not i-convict ba ang isang accused ay nasa judges po yan. So in other words, hindi po dapat kami gumagawa ng mga actions, which is ito yung nandito yung sa second part. Hindi kami gumagawa ng mga actions, questionable actions, that is a possible violation of the Constitution and laws of the land para lang mapakonvict ang isang akusado. Okay, so most likely po dito yung pinaka-point talaga ni Senator Robin Padilla. Kaya nasabi niyang wag maging one-sided yung prosecution. Kasi yung prosecution dun nga, nag-present sila nung evidence na questionable yung kay Las Cañas. So pag ganun po kasi may questionable statements nga, pwede nga yun siya pumasok dito itong sa second paragraph. So pag ganyan, that can lead to a violation of this duty. Kasi hindi na yun simply just to see that justice is being done, kundi para lang po makonvict ang isang tao via all means, even via questionable means. So, yan lang po ang gusto kong i-point out. Again, the public prosecutor is not biased towards prosecuting a case. Bias dapat siya to see that justice is done because at the end of the day, as prosecutors, hindi po nila pwede i-bend yung batas, i-bend yung constitution para lang magpa-convict ng isang akusado. Because again, our duty is to see that justice is done para lumabas po yung katotohanan via all the facts, evidence, witnesses, documents submitted, and bahala na po yung korte mag-convict dyan. Hindi po kami dapat nagbe-bend ng law, mag-suppress ng facts, conceal, tamper, destroy evidence, coach a witness, offer false testimony. Para ito hindi ito opinion ni Attorney Neil Abayon Hindi niya ito opinion. Ito po ay nasusulat at utos sa mga abogado o the officer of the court. Inuutusan ng korte. Etong mga abogado, ganito kayo dapat. Tanungin ko kayo ngayon. Tama ba o mali si Senator Robin Padilla? I-comment nyo dyan. Tama ba o mali siya? Tama talaga. Sobrang tama. Yung sinabi niya na hindi dapat one-sided tumingin ang prosecution. Dapat true justice. Alam mo, ganito na tayo ka polarized na bansa. To the point na kahit mali na yung ginagawa mo, ay kakampihan ka pa. Yun yung sinasabi dito ni Senator Robin. Ngayon, mali itong ginagawa ng prosecution kasi hindi na totoo yung sinasabi nila. Ay pinupush pa rin nila. Which is, ano yun? Again, the context was yun sa ICC. Yung gagamit ka ng hindi pirmado dahil sa ICC, tama. That's not how it should be. Hindi mo pwedeng pagpilitan yun. So ano rin ang dito? Simple lang. Yung mga tanga na nagsasabing mali si Senator Robin Padilla ay dahil sa kulay. Dahil galit lang kayo sa mga Duterte, galit kayo kay Robin Padilla, kaya sinasabi nyo mali siya. Pero sa totoo lang, mas nagbasa siya kaysa sa inyong mga tanga. Hindi,
That's the truth po. Walang biro. Yan po ang katotohanan. lang mapakonvict. Pag ganun na po, that is against our code of professional responsibility when we are wearing our prosecutorial role as lawyers. Okay? And then next po, magdi-discuss na lang din ako ng case regarding the duty of the prosecutors para mas maintindihan nyo po talaga. So this one is GR number 245926, July 25, 2023, People of the Philippines versus XXX, accused appellant. So ano na po, kinonceal yung identity dito nung affected or aggrieved party, hence the letter XXX ang ginamit. So, kita nyo naman po, no, medyo maliit lang. So anyway, ito po yung pinaka gusto ko i-point out talaga dito. Pertinently, the prosecutor should be mindful of their duty under the newly promulgated Code of Professional Responsibility and Accountability, that their primary duty is not to convict but to see that justice is done. Their overzealousness in prosecuting an accused will never justify a trampling of their constitutionally protected right to be fully informed of the nature and cause of the crime being charged. So again, this is just a reminder to the prosecutors na wag i-bend yung constitution, yung mga ordinary statutes po natin sa pag-prosecute ng kaso nila, kasi pag gawin po nila yon, hindi pumapasok doon yung to see that justice is done. So anyway, again, the main point lang po is that may tama naman yung point ni Senator Robin Padilla. Hindi lang niya na-explain ng maayos yung full context, but I am assuming ito yung gusto niya i-point out dito, na wag maging bias yung prosecution in the sense na gumagawa sila ng mga paraan that will affect constitutional rights of the respondent para lang po ma-prosecute po talaga nila or mapa-convict nila yung accused dun sa kaso nila dito po sa impeachment trial. Tingin ko ito po yung pinaka gusto talaga i-point out ni Senator Robin Padilla. But of course, this is just my own understanding po dun sa situation na nangyari at sa line of questioning niya. So kung hindi ito yung point ni Senator Robin Padilla, kung nanonood po kayo, Sen, with all due respect to you, feel free to correct me lang po kung mali yung understanding ko. Correct. Kung gusto nyong puntahan sanang punto Sakto na talaga. na. Okay, so yan lang po. Ngayon magbigay na lang din ako ng comments dun sa Sakto ka, Brad. Huwag kang mag-alala. Saktong-sakto. Hindi, alam mo kasi... Hindi, kasi ang ganda ng paliwanag niya dito. Buti na lang din may mga ganitong abogado. No? Kasi huwag kayong mag-alala, marami pa naman pong matitinong mga abogado ngayon. Ang mga nakikita at ini-interview lang kasi ng mga bayarang media ay yung mga kakampi nila. O mga kakamping. Yun ang totoo. Yun lang kanilang ini-interview. Kung talaga seryoso sila, ba't di nila interviewin yung mga ganitong matatalino at very objective na lawyer? Ang lagi nilang ini-interview yung bungi na wala namang alam kung hindi tumawa. Walang alam kung hindi, yung manyakol, yung itsura pa lang, alam mo nang yayariin ka. Yun, hindi ko nasasabihin kung sino yun, ha? Pero yung itsura pa lang niya, hindi mo na pagkakatiwalaan, eh. Tapos pagkakatiwalaan pa yung sasabihin niya. Di ba? Sobrang sablay nun. Dati nga makakaliwa yun eh. Baka hanggang ngayon, hindi natin alam. Baka propagandista ng mga demonyo yun eh. Tapos sino pa? Yung mga abogadong parang walang paligo. Di ba? Itsura pa lang, busog na. Sa pera ni Romualdez, di umano, allegedly. Di ba? Yan yung mga ini-interview nyo eh. Ba't kayo mga media, kung talagang seryoso kayo, interview nyo yung mga objective na mga abogado. Ako hindi ko sinasabing interview nyo sila Panelo. Alam naman natin, actually si Panelo hindi naman siya totally Duterte lang eh. Talagang minsan kahit nga mga kapwa Duterte niya, binabanata niya pag mali eh. Mag-interview kayo nung alam ninyo mga objective na tao katulad dito. Kasi nga, mga bayaran to mga media. statement ni Las Cañas in relation naman dun sa pag-present kay NBI Director Matibag as a witness. So quick break lang mga Kasimor, gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully po you can like this video and mag-subscribe din sa YouTube channel ko kasi 100% free po yung YouTube subscription. Tapos kung gusto naman po ng behind the scenes /Maritesan sa Facebook naman po kayo mag-follow. And of course, salamat din po sa lahat na nakasubscribe na. We have recently crossed po 464,000 subscribers sa YouTube. Konting-konti na lang po, mag 500,000 na tayo kaya hopefully po makonsider ninyo mag-subscribe. Okay, ngayon po tuloy tayo sa discussion. Okay, so ang masasabi ko lang doon, tama naman yung ruling ni Presiding Officer Escudero na yung point lang ng prosecution kaya nila sinama yung statement na yun ni Las Cañas is para lang yun imapakita na yun yung isa sa source of
information ng NBI para ma-determine nila yung real and active threat daw nila na situation. So okay lang naman po yun kasi like what the prosecution stated dito, hindi naman yun ang purpose ay para sabihin ni NBI Director Matibag na totoo yung contents, kundi para nga lang maging basis ng investigation niya. So pwede yun siya pumasok dun sa doctrine ng independently relevant statement. Kasi relevant siya as to the fact para ma-establish na naging basis lang siya. Pero yung naging dilemma lang po, kung ako tatanungin, binasa pa kasi yung contents nun eh. Diba? So kung binasa yung contents Yun. na may mga allegations, accusations against VP Sara, tapos yung point naman nila ay hindi para i-establish na totoo yung contents na yon. Ang ganun kasi nangyari since na put in the record yon, narinig ng buong public, unfair din po yun kay VP Sara kasi si VP Sara ngayon has no right to confront yung person na nagsabi ng mga words na yon na inakusahan siyang gumawa yung mga certain crimes. So kung yung point lang po sana talaga ng prosecution is to establish na as basis nga lang yung siya of the investigation, dapat tumigil na doon at hindi na binasa yung contents. Kasi pag binabasa na nga po yung contents, lumalabas na yung mga accusations, tapos it would now appear, although hindi siya ina-admit nga so the truthfulness, pero yung mga words lang, pangit na kasi hindi na pwede ma-confront, di ba, ng respondent dito yung actual person na gumawa. So, kung ako po tatanungin, may ano po talaga doon, may room for argument and discussion pa sana, especially as to the part na binasa yung certain portions of it. Tingin ko ito rin po yung isang reason kaya na-mention ni Senator Robin yung statement niya na sana hindi one-sided kasi ginagawa ng prosecution ngayon ay mga, kung ako po tatanungin na, this is just my observation sa ginawa nila ay questionable actions para lang makakuha sila ng plus points, may it be sa political angle or makaapekto sa political capital ni VP Sara. So dapat sinabi po na ito lang isang basis namin for the investigation kaya na-conclude namin to at period na po sana dapat doon. Kasi yun nga po, walang right to confront or cross-examine yung respondent considering wala naman yung actual person na gumawa ng statement na yun. And then yung next question na lang po dyan, ano kaya yung posibleng epekto nung statement na yun ni Las Cañas overall sa credibility ni Director Matibag? So, hindi to pinukpok talaga ng defense pero tingin ko maganda sana doon or posible sana nilang pukpukin pa yon considering na unsigned daw po, 'di ba, yung statement na yon at doon nga lumabas yung sinabi ni Lead Prosecutor Luis Tro na hindi naman kasi kailangan daw sign sa ICC. So, kung ganun, tapos ginamit yun siya as basis ng NBI, an unsigned statement ginawa as basis ng NBI, pwede sana yun questionin ngayon ng defense na bakit nyo ginamit ang isang unsigned document as basis for your investigation. So, kung pinukpok nila sana pinukpok yun, ay tingin ko makaka-plus point sana sila doon to discredit NBI Director Matibag. Pero Grabe, no? Tama din yung sinabi nito eh. Tama yung sinabi niya eh. Bakit ginagamit yun? Kasi remember yung investigasyon ng NBI o yung sinasabi nito ni Matibag as a witness ay nagbase sa isang dokumento o salaysay na hindi naman pirmado. Kung sino, una-una, hindi naman talaga katiwa-tiwala ito si Matibag. Paano kung sila lang yung gumawa? Tapos yun ang gagamitin mo doon sa impeachment sa Congress pa lang. Doon pa lang sa Committee on Justice sa Congress. Doon yun ang ginamit mo, hindi pirmado. Tapos ngayon dadalin mo dyan. Tama si attorney, dapat idiniin ito ng defense. Pero I think, alam mo, sa totoo lang, moro-moro na itong impeachment. Sa totoo lang, Kasi kahit naman walang napapatunayan yung mga Duterte hater na mga senador na may mga pangarap maging presidente, alam na natin desisyon nila eh. Huwag na tayo maglokohan. Yun ang totoo. hindi po nila yun ginawa dito sa cross-examination. Pero meron pa rin namang chance to present their own evidence, their own witnesses itong defense. So tingnan natin kung atakihin din ba nila yung angle na yun. So yun lang yung nakita ko na tingin ko sanang posibleng maka-plus points pa kung pinukpok lang nila ng pinukpok yun. Okay, so yan lang po ang tingin kong interesting developments dito sa day 9 of the VP Sara impeachment trial. Kasi everything else very straightforward naman. Then yung question and answer portions ng judges, straightforward lang din, nothing complicated except dun sa part ni Senator Robin Padilla. So kung gusto niyo po mapanood yung day 8, dito niyo po yan mapapanood sa video na to. And special thanks po to all the members sa membership program ko. Ayan Kay Attorney Abayon, mag-subscribe kayo sa kanyang Pagka-subscribe nyo at nag-follow kayo, ilagay nyo doon ni comment nyo. Pinapunta kami ni Banat Bay dito para Wala lang, gusto ko lang.
Hindi. Pero totoo, kasi napakaayos itong abogado. Hindi, kahit ba mag-iba ng kulay ito in the future, wala. As long as he would stick on being an objective commentator on laws. Kasi sabi ko nga sa inyo nung pinanonood ko ito, medyo, ano kasi siya yung kanyang style of vlogging medyo seryoso, hindi entertaining, di ba? Hindi katulad ng mga iba na medyo entertaining. Siya hindi, seryoso talaga So, uunawain mo. Pero napakaganda kasi naipapaliwanag niya ng objective na walang pagkiling at the same time maayos yung datingan sa tao. Hindi ba condescending na to the point na kung ikaw pinklawan, dilawan ka, pulahan ka, mata-turn off ka. Hindi ka mata-turn off dito. Maybe you can disagree, pero hindi ka mata-turn off dun sa kanyang binibitawan, di ba? Yung palakpakan. Ngayon, ipagpapatuloy naman natin ng bahagya yung impeachment kahapon kasi napakaganda ho nitong bitawan dito ng mga senador pa naakala nila nakakapuntos yung prosecution pero in reality talagang maganda ang naidudulot doon sa depensa. Ito. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ho natin kanina. Mr. Witness, babalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer? Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap. At Pero yung merong- kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata? Well, persons of interest yun nga po, ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi ba po natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa ating Ang ina niya. Sabi ko, nung pinakikinggan ko to, ito na ba yung actual, sabi ni Gatchalian? Hindi pa sigurado. Ano ginagawa mo dyan? Ayop ka. Ano ginagawa mo dyan sa impeachment trial? Hindi pa pala kayo sigurado Dali nga, balik natin yung sarili natin sa gitna. Yaon. pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Oh, hindi. Katunayan, nakakausap na po. So hindi ito yung actual na nakontrata? Yun po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga. Gusto ko lang by process of elimination. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi pa po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga ang actual na nakontrata or grupo po. Yung ibang, nasabi nyo may iba rin ba kayong nakakausap pa? Tama po. Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata. Tama po, Your Honor. Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede nyong sabihin na credible itong mga taong to? Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and the Give me an officer's example. intel. Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example. Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. So base ito sa human intelligence. Human intel po, tama. Pero pwede ring mangyari na itong person of interest wala ring kalalabasan. Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na... So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, 0. Walang kalalabasan. That is a possibility, pero gaya nga ng sabi ko, because we were... Alam mo, maganda tanong ni Gatchalian dito. In fairness, ibig sabihin, ganito. Ikukonvict natin si VP Sara Duterte, tapos eventually, posible na wala kayong matunton yung investigasyon nyo. Remember, nangyari na yan kay Corona last time. Di ba? Nilabas yung bank account, blah, blah, blah. Eventually, pagkamatay ni Corona, nung nawala na siya, tsaka lumabas na wala palang problema. Pero, in-impeach na siya. Ito yung hindi pa pala kayo sigurado. As impeach kayo ng impeach. Di ba? Anong katarantaduhan yan? Ay, sus, Ginoo. Tuloy. able to narrow down the numbers. At meron pong strong indication right now
kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po. So in other words, yung probability, no, mataas. Mataas po. Gaano kataas? Bigyan niyo kami ng more or less lang in Siguro your own po opinion. from the scale of 1 to 10, doon po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Oh. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group. Tama Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestiga. Correct. Kasama ba sila sa persons of interest itong Vice President Security Group? Meron Kasi pong, nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo? well, Kung pwede nyong sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin, actually, meron pong personalidad na kasama ron. merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na-narrow down, there are many uniform who is in active service. Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama? Tama po. So paano, kung pwede silang palitan, paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkokontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po na galawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po. Sige. Maraming salamat, Ginong. Salamat Thank po. you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Ayan, tingnan Pangilinan, you have natin 2 to si minutes. You may proceed when Pangilinan. you're ready, sir. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyo, no, si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang direktor mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan Meron para pag-usapan ito? Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan. Alam mo, ako natatawa. Kaya tayo natatawag ng China mukhang unggoy. At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo? Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po ako makapakikipag-usap dun po sa military units din po natin. If you will not mind, I will not mention the exact military unit po. So there have been interagency coordination to assess and to address itong kinokonsidera ninyong national security threat. Totoo po yan. Yes po. Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President? Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice Presidente? Yes, meron ba kayong na-monitor? Wala po. Kung meron man, hypothetically, tama ba yun? Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta. In other words, would you consider in a hypothetical situation revenge as justified if there is a threat to the president? He decides, he likewise publicly
threatens whoever, not necessarily the Vice President, whoever. Palagi ko po hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ng kanyang paghihiganti para magbanta po. So ang paghihigante, self-defense ba yun? Hindi po. Hindi. In other words, hindi legal ang paghihigante. Ang tanga ang puto. Ang paghihigante, self-defense ba yun? Patay na yung tao eh. Hindi, in the context of VP Sara's statement, patay na siya nun. Kung sakasakaling palagan niya yung hindi na talaga papasok sa self-defense yun. Patay na siya eh. Kaya tayong tatawag na unggoy. Higante sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa'yo. Hindi po. Or kung ikaw ay, when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan? Nakabalangkas po yan sa revised penal code. Kaya lang, hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw, nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga po siya, elemento po. So, just to wrap up, so ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama. Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po. Okay. Maraming salamat. Thank you, Mr. Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Anika. For easy reference, in case Bakit mo naman there are ginaganon si future Lapid? reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, wag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Kasama na, sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations? Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence. Okay. Are you aware na may alam niyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yon? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction? Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po. A simple search online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan. Walang malipatan po.
yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo Alam nyo ba ito? Hindi mo alam. Ganun lang yung sagot eh. Dahil po dakdak. Hindi kasi totoo naman din nila alam eh. Daming dakdak eh. Diba? Ano ba kasi yun? Kasi alam nyo, nung nagalit si BP Sara Duterte, nung sinapak niya yung sheriff, kasi may usapan noon time na yon na wag mo nang papalisin. Hinay-hinay lang. May usapan na wag mo nang papalisin dahil ililipat muna ng maayos yung mga informal settlers doon. So, ibig sabihin, yung mga nakatira doon na dapat palalayasin dahil may utos ng korte, kasi korte nag-uutos sa sheriff eh. Nakiusap si BP Sara Duterte at may usapan, umoo, na wag mo nang papalisin. Antay lang, may oras yun eh. Buong araw din, kahahanap lang si BP Sara Duterte na malilipatan. Aba, itinuloy at inutos ng sheriff sa mga pulis na paalisin. Kaya sinapak nung... wala naman magawa yung mga pulis kasi sheriff yan eh. Ang sheriff po ng korte, kailangan sundin pag may court order. Pag hindi naman, sila madedemanda yung mga pulis. The relegation of duty. Di ba? Di siyempre, kailangan silang sumunod. Nung sumunod na sila, aba, nagalit si BP, may usapan na tayo. Patong. Although, we're not, sinasabi nga ni Senator Bongo dito, hindi naman sa we tolerate that. Pero, hindi mo pwedeng sabihin that there is a pattern of being violent. That violent, hindi is not justifiable, but, hindi ibig sabihin nun, yan tao na yan, masama yan, at papatayan because ginawa niya yan. Walang ganun. Pinagtanggol niya nga yung mga Pilipino doon eh. Mamamayang Pilipino, yung mga pinagtanggol niya. bang 31 po yung namatay nung panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay wag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. Yun. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung Thank you. oras ko. Last 2 minutes na po. Thank you. Ayun, alam nyo, tutuloy din natin yan ha. Kasi alam mo,
bago tayo magtapos, gusto natin magpasalamat sa PNP. Pasalamatan natin ng PNP. Pasalamatan natin. Bakit? Aba, ang bilis masolve. Nahuli na kagad yung pumatay dun sa vlogger. Ang bilis talaga ng PNP pagka ang kanilang trabaho ay syempre VIP nga naman yung kanilang vlogger, di ba? Oh. Tandaan ninyo, vlogger ito ng kaya nga kung mga dumalaw, mga bigatin ng mga nataga-administrasyon. Oh. Mismong tagapagsalita, dumalaw. Ibig sabihin, talaga nga namang bigatin itong vlogger ito. Kaya, ayun, solve kagad ng problema. Nahuli kagad, agad-agad. Agad-agad nahuli. Pasensya na po doon sa mga pumatay sa mga rider. Ha? Kasi, magantay muna kayo. Masusolve din yan. Eventually, masusolve din yan. Pero ngayon, unahin muna natin yung unahin daw muna yung hayop talagang bansang Pilipinas. Oo. Anyway, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo bukas. Ako po si Banat. Bye!